Yo! Kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mamadali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet and alam ko magbabakasyon na pero syempre hindi hihinto ang ating learning. Okay? Kung bago ka lang sa ating channel, pa-subscribe naman bilang suporta and paki-like ating video if you find this video interesting. Okay, so kita nyo naman dyan how to create an E-class record using Microsoft Excel. So, ang gamit nating software ay Microsoft Excel. And sa ating video na to, yan, share ko lang sa inyo kung paano tayo makakagawa ng sarili nating E-class record. So, pwedeng ito ay para sa mga teachers o pwede rin sa mga estudyante para ma-monitor nyo kung papasa ka ba sa midterm o sa finals. Mag-o-honor ka ba o hindi. Okay. So, basically, di ba, yung para makapasa ka dito sa Pilipinas, 'di ba? Meron tayong tinatawag na written works. Ito ay para sa basic education. Sa college iba na doon. Tapos meron tayong tinatawag na performance task. Tapos meron tayong yung mga periodical test o yung tinatawag na quarterly assessment. Yan. So meron tayong written works, performance task, quarterly assessment. So, dyan kinukuha yung magiging grade ng isang student, di ba? Okay. Now, ito, merong mga nakatakdang percentage yan. Okay? So, may kanya-kanyang percentage. Like, for example, yung written works ay pwedeng maging 40%. Yung performance task, pwedeng maging 30%. Tapos, yung quarterly assessment, pwedeng maging 30% din. So, basta, ang sum nila dapat kapag pinag-plus mo yan, so, dapat ang total niyan ay maging 100%. So, yung percentage nito, nagkakaiba-iba yan, depende sa type ng subject. Like, kapag sa senior high, kung academic track or mga core subjects, so, may times na magkakaiba yung mga written works nila. Pero, kaunti lang naman yung, yung pagbabago. Like for example, yung written works, minsan 30%, yan. Tapos yung P-task yung mas malaki. Yan. Tapos yung quarterly assessment, same lang. Still, meron ka pa rin 100% dyan na makukuha. Tapos may mga times yung quarterly assessment is just 25%. Yan. Tapos binibigyan ng mas malaking percentage yung P-task. Yan. 45% para sa P-task. Tapos, still, dito tayo sa 30% na written works. So, iba-iba yan, depende sa subject. So, merong mga references niyan sa internet. And, doon naman sa mga class record na mabibili natin, yun, doon sa bandang likod may nakalagay doon. Okay, so, yun yung kaunting overview. Simulan na natin kung paano tayo gagawa ng ating E-class record. Okay, so dito sa Microsoft Excel, pwede kang gumamit ng unlimited number of sheets. Hindi ko na maalala kung unlimited, pero anyways, hindi naman siguro aabot ng 500 sheets yung gagamitin mo. Yan. So, pwede nyo pindutin itong plus button na yan. Yan. Sabi dyan, new sheet. And then, mag-o-open yan ng panibagong sheet kung saan pwede tayo gumawa ng tables with calculations. Okay. So, let's say, dito, syempre, ilalagay mo yung number. When say number, kung ano yung pang ilan yung student. Yan. Tapos, lalagay mo yung name ng student. And then, pwede mo nang ilagay na itong part na to ay para sa written works. So, let's say yung written works natin, minsan marami mga quiz na hinahati-hati. So, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, hanggang dun sa L1. So, ang gagawin mo lang dyan, pwede mong i-merge. I-highlight mo lang yung from C1 to L1, tapos merge and center. So, click mo lang yung merge and center, and then, pwede ka na mag-type dyan. So, pwede mong ilagay na written works. Yan. Tapos, pwede mo ring i-adjust yung nito. Highlight mo lang galing ka dito sa taas. Huwag dito sa baba. Yan, dyan sa taas. Click mo yung C, and then, hold mo lang. Huwag mong bibitawan yung left mouse button. Hanggang doon sa L. Yan, para ma-highlight mo sila. Tapos, punta ka lang dun sa, pwedeng sa format. So, pwede mong baguhin dyan yung column width. Yan. O, tapos, input mo lang ilang characters. Let's say, 4. Yan. So, mas makikita mo, yung column width niya, mababawasan or liliit. So, pwede mo ring i-highlight yan. Bold mo. Okay.
So, yan na ngayon yung written works natin. Now, pwede nating lagyan dito ng mga numbers. Like, for example, 1 all the way to 10. So, pwede mong baguhin yung numbers. So, 1, 2, 3, 4. So, yung ginawa ko para mabilis mo siyang ma-type yung 1, 2, 3 hanggang 10. Pag na-type mo na yung 1, lagay mo lang yung cursor dito. Yan, kapag lumabas yung black na cross na yan. And then, i-drag mo lang siya to the right. Ibig sabihin, hold mo yung left mouse button papunta dun sa kanan. Yan. And then, mapapansin mo, puro 1 yung lumabas. So, click mo lang tong option. And then, meron dyan, fill series. Yan, para maging 1 to 10. O, tapos, kung medyo may paka-aesthetic, highlight mo yan 1 to 10. And then, center mo sila. Yan. So, anong purpose nitong mga numbers na yan? So, yan yung palatandaan mo na, ito yung quiz 1, ito yung quiz 2, ito yung quiz 3. Yan. Okay? Now, dito naman sa baba, dito mo ilalagay yung highest possible score. Okay? Na pwedeng makuha. So, highest possible score ang ilalagay mo dyan. So, let's say, for example, yung quiz 1 ay 10 points. Yung quiz 2 ay 15 points. Yung quiz 3, 10 points ulit. O, tapos yung quiz 4, medyo 25 points. So, again, pwede mong i-highlight yan, tapos center. So, hindi naman necessary or required na mapuno mo yan lahat. So, depende yan sa teacher. Kung nakapagbigay ka ng 10 na quizzes, mapupuno yan. Ganun yun. Okay? Now, maglagay na tayo ng formula. So, yung unang formula na ilalagay natin is yung total. Okay? O yung sum. So, paano natin gagawin yon? So, ang goal natin is maagawa ng formula kung saan pwede nating, i-zoom ko lang ha. By the way, para ma-zoom mo, i-hold mo yung control, tapos i-scroll mo lang sa mouse. Yan. So, scroll down, liliit yan, scroll up, lalaki. Just make sure naka-hold yung control button. So, gagawa tayo ng formula kung saan, so, dito yan sa M3. Yan, M3. By the way, yung M3 yan yung cell address. Ibig sabihin, nasa column M tayo, tapos nasa row 3. M3. So, dyan tayo maglalagay ng formula. So, ang formula na ilalagay natin dyan is, click mo dyan, tapos type mo equal, and then, i-highlight mo lang itong C3, kung saan nandun yung 10, hanggang dito sa L3. Yan. Or, pwede mong i-type C3, tapos, colon, tutuldok, L3. Yan. So, kita nyo rin naman, ang nangyari is, highlight niya yung 10 hanggang dito sa blank na may 10 sa taas. So, C3, L3. So, kung gusto nyo naman, pwede nyo rin, pagtapos ng equal, i-highlight nyo from 10 to, blank. Yan. So, from C3 to L3. Ganun din yung lumabas. And then, press enter. Ang lalabas dito ngayon is, hinihingan tayo ng value. Okay? So, sabi dito, there is an error in the value. So, kung bakit nag-error sa value, no? Yan. Actually, mali yung nagawa ko. Pero, baka kasi ma-encounter nyo rin. Yan. So, isasabihin ko rin kung bakit nagkaganon. It's because kulang tayo ng operator. Okay? Baka kasi ma-encounter nyo rin. So, again, pag type nyo ng equal, maglagay kayo ng term which is sum. Yan. Ibig sabihin ng sum, we're going to add 10 or from C3 to L3. And then, pag na-type nyo yung sum, highlight nyo lang itong, so, ganun pa rin yung lumabas. Bakit? Kasi, meron tayong hindi ulit na nagawa. So, equal mo and then sum. And then, choose this. So, click mo lang siya. Double click. Yan. So, pag na-double click mo na yon, again, type natin equal sum. Or pwedeng press enter. Wala pa rin. Okay? So, gawin mo lang equal and then sum. And then, double click mo itong sum na lumabas. Tapos, yan. Pwede mo nang i-highlight yung 10 or C3 to L3. And then, press enter. And then, lumabas na yung 60. Okay? So, nakita nyo, since this is live, unfiltered yan. So, nagkakamali tayo. And okay na rin kasi baka mamaya ma-encounter nyo yun. At least, di ba? Napakita ko kung ano yung gagawin para ma-minimize yung mga ganong pangyayari or para maiwasan. Again, pwede mong gawin equal and then sum. And then, pwede kang mag-type ng shift 9. Ang shift 9 is, ayan, maglalabas siya ng open parenthesis. And then, type mo C3 tapos colon L3. Yan. So, yun yung ibang paraan ng paglalagay ng formula. And kung nagawa mo ng tama yon, so makikita mo, magkakaroon tayo ng 60.
And to check, para ma-check mo kung meron ng formula, you can double click on this 60. And yan, iha-highlight niya yung yung array na tinatawag. Kung lalagyan ko kutong 5, lalagyan ko yan sa baba ng 10. Yung 60, expected natin maging 70 yan. So kapag ganun, tinry nyo pang maglagay ulit ng 10 sa ilalim ng 6. Ibig sabihin, gumagana yung formula natin. So meron na tayong first formula. Okay? So na kung saan yan yung pwede mong ilagay na total. Ibig sabihin, total yan itong mga quizzes in terms of the highest possible score. So, pwede mong lagay total HPS or total highest possible score. Okay, by the way, dito sa part na to, yan yung number. So, lagyan mo lang dyan and then i-ano mo kung ilang yung student. Yan. Tapos, fill series. Yan. Tapos, name. Yan. Sulat mo na lang dyan. Type mo kung alphabetical. Siyempre, ang by default, una yung mga lalaki. Tapos, alphabetical lang yon. And then, pwede na tayong maglagay ngayon ng mga grades nila para ma-check natin kung okay ba tong formula natin. Alright. So, lagay natin. Let's say, ang name ay yung last name niya, apelyido ay si Lupet. Tapos, yung pangalan niya ay si Sir. Tapos, yung niya, middle initial J. Yan yung pangalan. Si Sir J. Lupet. So, yan, pwede nyo i-center yung mga yan. Okay, let's continue. So, for student 1 na si Sir or si Sir J. Lupet. Yan. So, ito yung mga scores niya. So, para doon sa quiz 1, let's say siya ay naka 9. Sa quiz 2, siya ay naka 12. Sa quiz 3, siya ay naka 10. Sa 25 points na quiz, siya ay naka 20. Sa quiz 5 and 6, yan, na perfect niya kunwari. Kunwari lang naman. Okay. Yan. So, i-bold natin ito para nakahiwalay siya. So, ito na ngayon yung scores niya. Kasabay niyan, dapat magkaroon din tayo ng total dito. So, isang madaling paraan is i-copy-paste mo lang ito. Yung formula mo na 80 na yan, which is sum, open parenthesis C3, colon L3, close parenthesis. Click mo lang yan, tapos copy, control C, and then click mo dito sa M4, and then control V, paste. Ayan. So, anong makikita mo dyan? So, ang makikita mo ngayon dyan is meron na siyang formula automatic, no? May automatic formula siya. Ibig sabihin, sinolve niya na kapag pinag-plus mo raw itong 9, 12, 10, 20, 10, and 10, yan ay magiging 71. O, yun. So, meron na tayong total ng highest possible scores and then meron tayong total ng grades ng student. Okay? So, anong susunod nating gagawin? So, ang susunod nating gagawin is lalagyan na natin siya ng percentage. So, yung percentage, basically, dito mo lang ilalagay yon. Ang gagawin mo lang dyan is yung 71 ay divide mo sa 80. So, para magawa yon, click ka lang ng equal dito, and then click mo si 71, and then divide, slash, tapos 80. Pag divide mo sila, magiging decimal yan. Yon. So, meron tayong 0.8875. Okay? So, hindi pa yan yung mismong grade, no? Para sa written works. So, balikan natin yung ginawa natin kanina. Yan. Balikan natin. So, meron tayo ditong eto, let's say ito yung gamitin natin. We have, for written works, 30%. Para sa performance task, we have 45%. And para sa quarterly assessment, 25%. So, gamitin natin itong 30, 45, 25. Yan. Yan yung gagamitin natin. So, meaning, para sa written works, 30%. So, gagawin natin 30%. Lalagay mo dito, indicate mo sa written works na yan ay 30%. Para di mo makalimutan. Now, dito sa katabing column nitong 0.8875 na yan, dyan natin ilalagay yung formula na kasunod. Okay, so yung formula na kasunod is itong 0.8875 na yan ay itatimes mo doon sa 30. So, type mo lang equal, and then click mo ito, yung N4, then asterisk for multiplication, and then since 30% yun, lalagyan mo ng 30. And then press enter. Ayan. So, ibig sabihin, yung student ngayon, out of kabuuan niyang grade, meron na siyang sure na 26.625. Yan. Magiging part na yan ng initial grade niya.
So, 26.625, hindi yan percent, no? So, yan na mismo yung grade niya. Although, yun din naman, 0.8875 times 30%. So, 26.625%. Yan. Take note, ang perfect na grade is 100%. So, ilan pa yung kailangan niya. Okay. And dito mo rin makikita na out of 30% na grade ng student, ang nakuha niya lang is 26.625%. Yan. So, meron na tayo ngayong formula para sa written works. Okay? So, ito, pwede mo namang i-adjust yung column width. Yan, para makita din natin iba. Or ito, pwede pa nating i-adjust ito. Yan, and then i-right-click mo lang, punta dun sa, dito pala sa format, and then, column width, gawin nating 3. Yan, para medyo mas, mas condense sila. Condense ba yun? Okay. And then, tong isa naman, yan, pwede mo namang i-adjust yan. So, ang mahalaga ito. By the way, ito yung kailangan nyo matandaan. Kahit na iliitan mo yan, napakita nyo, nagbabago yung value. In terms of calculations, hindi naman nababago yan. No? Nagbabago lang siya in terms of presentation. So, makita mo, yung actual is 26.625. Pag niliitan mo, pwede siyang maging 26.63. O, pag inilitan mo pa, naging 26.6. Tapos, nilitan mo, naging 27. But still, yung value niyan, ganun pa rin. Yan, most of the time, yan, 2 decimals yung nakikita natin sa mga class record. Tapos, pwede mo nang i-center yan. Okay, so, ang gagawin natin kasunod is parang katulad lang din sa written works, yung performance task. Okay? So, para sa performance task, mag-highlight tayo ulit ng 10. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ilan ba to? Ilan na yun? Hindi ko rin nabilang kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kulang pang isa. So, hanggang sa Y. And then, merge and center lang natin. And then, pwede na natin i-type yung performance task. Tapos, lagay lang natin yung... Ilan nga ulit yung performance task? 45%. Lalagay lang natin yun. Yan. Tapos, highlight nyo lang. Tapos, i-bold nyo lang siya. And also, pwede mo ulit i-adjust yan. Yung column width. Gawin mo lang 3. Yan, 3 characters. Tapos, pwede mo lang din i-copy ulit tong 1 to 10. Yan, kakopy mo lang siya dito. From P2. Tapos, pasted na yan hanggang Y2. And ganun din, meron din tayong total dyan. So, nakita nyo, kinakopy-paste na lang natin. Diba? Ayun yung advantage kapag nagawa mo na yung una. Okay? Now, again, dito naman sa row na to, ilalagay natin kung ilan yung highest possible. So, sa p-task, let's say, merong 20 points na p-task, merong 25 points na p-task, merong 30 points na p-task. Yan. So, kahit di naman yata umabot ng 100 points yung p-task, okay lang yun. So, 20, meron ka ng 45, 30, o tapos, let's say, meron pang p-task ulit na 20 points. Yan. Ito puro mga assumptions lang naman to, hindi naman to yung actual. So, nagbabago yan, depende sa pinapagawa ni teacher. Okay. And then, i-highlight natin ulit para, yung iba ginagawa, nilalagyan ng highlights ito, kulay. Yan, para ma-isolate na, ito yung, yan yung score niya, ito yung total. Yan, pwede kayong gumamit ng mga lighter shades para lang ma-isolate nyo. Okay? Now, ganun lang din yung gagawin natin. Ito, total natin yan. Naalala nyo yung formula. So, ito, try natin kung uubra yung copy-paste dito. So, 80, click natin yan, copy. Tapos, ipipaste natin sa baba nitong total. So, as you can see, umubra siya. Bakit? Umubra yan, or pumwede siya kasi magkapareho lang naman kasi sila ng dami ng cells. Or dun sa array. So, ba't naging 95? That's because 30 plus 20 is 50, plus 20, that is 70, plus 25, that is 95. Okay? And then, pwede mo rin i-click itong 95, double-click mo. Yan. So, meron ka ng makikitang naka-highlight from P3 hanggang Y3. Yan. Kung makita nyo sa formula bar, ayun, yan. Equal sum, parenthesis, P3, colon, Y3, parenthesis. Yan yung formula niya. Okay, so pwede. So, if that's the case, pwede rin siguro natin gamitin na i-copy-paste itong 71. So, copy lang natin yan and then paste under 95. So, mapapaisip ka, bakit 0? Okay? Bakit 0 pa yung nakalagay ngayon? Okay, so bakit 0 yung nakalagay? It's because wala pa kasi tayong nilagay na values dito. And makikita mo rin kapag double-click natin yan. Oh, 'di ba? Blank yung P4 hanggang Y4. Okay? So, lagyan ko lang 'to ng ibang kulay para mahiwalay natin. Lagyan natin ng green muna. Then, nagsimula na yung paggawa ng p-task. So, si student ay naka 15 sa p-task number 1, sa p-task number 2 siya ay naka 23, sa p-task number 3 siya ay naka 24, sa p-task number 4 siya ay naka 18.
So, since una nating nilagay yung formula, ayan, nakikita nyo, sinolve niya na kusa. So, meron kang 80. So, yung pag pinag-plus daw natin to, magiging 80. And you know the drill, alam nyo na yung gagawin. Ang susunod na gagawin dyan is, copy natin itong 0.89. If you're going to click this 0.89, yan, ang formula dyan is M4 divided by M3. So, pwede natin yan i-copy, tapos i-paste mo sa tabi ng 80 dito sa performance task. And you will see, ang sagot dyan ay iba dun sa 0.89. Bakit? Kasi dito, ang ginagawa, we are dividing 80 by 95. So, click mo lang ito. Yan. So, makikita mo yung formula niya. That is Z4 slash Z3. So, ibig sabihin, ang Z4 ay merong laman na 80 divided by 95 na nasa Z3. Okay? And, yun. Meron ka ng 0.84 Okay? So, iuusog ko lang tong ano. Yan. Total, done naman na tayo sa written works. So, focus naman natin ngayon is yung performance task. We have to keep in mind na ang kasunod na gagawin natin dito is we're going to multiply this 0.84 doon sa 45% naman. So, kanina kasi, minultiply natin yung 0.89 doon sa 30. So, lagyan na natin. So, dito naman sa tabi ng 0.84, type equal, and then click mo lang itong si 0.84 or si AA4, then asterisk multiplied by 45 kasi 45%. And then press enter. Yan. So, makikita mo dyan na out of 45%, ang nakuha ni student ay 37.89. Okay? Lagyan din natin ulit ng kulay. Yan. So, yung mga green na yan, kung bakit ko nilagyan ng green, ang gagawin kasi na dyan is we're going to add this later para malaman natin kung ano ang tinatawag na initial grade ng student. Okay? Alright. Ayos na. May written works na tayo and then may performance task na tayo. So, yung student ngayon, meron na siyang 26.63 at 37.89. Okay. Ang kulang na lang is yung tinatawag na quarterly assessment. Okay. So, sa quarterly assessment, ito naman siya. Let's say, mag-highlight ako ng 4 dito. O, dito na lang siguro. 3. Ang gulo ko, no? Yan. Merge and center lang ulit. And then, type ko na lang is QA. No? Question and answer. Quarterly assessment. Yung quarterly assessment, based dun sa sheet number 3 natin, that is 25%. Ito yung basis natin na. Yan, hindi ito. Ito yung basis natin na ginamit. So, pwede nyo rin naman gamitin ito. Itong mga binura ko. Depende ngayon sa subject na tulad nung sinabi ko kanina. So, this is 25%. Ibig sabihin, 25% ng grade ng student ay magmumula sa kanyang quarterly assessment. Okay? Kaya yung mga students dyan, huwag kayong masyadong kinakabahan kung babagsak kayo o hindi. Titignan nyo yung grading system ng bawat subject, no? So, dito, since ang written works ay 30%, performance task 45%, QA 25%. So, pinakamabigat sa kanila is yung performance task. Kapag ganyan yung grading system ng isang subject, dito kailangan lumagari talaga yung mga PTAS. Kailangan at least makuha mo yung passing score kasi kung hindi, hahatain ka ng mga p-task mo. Kahit na ma-perfect mo itong quarterly assessment, batak ka. Ibababaan itong p-task mo. Okay. Now, commonly sa school, ang highest possible score para sa, by the way, 1 lang ilalagay nyo dito. 1 lang. Yan. Kasi isa lang naman yung quarterly assessment. Ang highest possible most of the time is 50. Yan, 50 points. And then, ilalagay mo lang dito is kung ilan yung score niya. Okay? Let's say, ang score ng student ay 1 to 50, siya ay naka 42. Yan. Score mo ba yan? Score mo ba yan sa exam? 42 over 50. Okay, tuloy natin. 42 over 50. Ang formula na gagamitin mo dito is kapareho lang nitong 0.84. Okay, so copy lang natin yan sa tabi ng 42. Ano bang ibig sabihin yan? Pag kinlik natin, that is 42 divided by 50. No? Or kung gusto mong manual, type mo equal and then click 42 divided by 50. Yan, and then press enter. So, meron ka ng 0.84. Now, take note, itong quarterly assessment ay 25%. So, ang gagawin mo dito sa susunod na cell katabi ng 0.84 is type equal and then click mo si 0.84 and then asterisk tapos type mo 25. Yan. And then, press enter. Yon. So, merong 21. So, ano ibig sabihin itong 21 kaya na yan? So, yung 21 na yan, kukulayan din natin ng green. Ibig sabihin,
makukuha na natin ang tinatawag na initial grade ng student. Paano natin kukunin ang initial grade? Yun ang susunod na tanong natin dyan. Now, bago natin gawin yon, dahil yun yung exciting part, pwede kang gumawa dito ng mga pagkukulay. Like, kulayan mo itong written works. Yan, para ma-isolate mo sila. Si P-task din. Yan. Tapos si QA. Ibang kulay naman. Paulit-ulit na lang yan. And then, next, maglalagay tayo ng tinatawag na initial grade. Yan, initial grade. So, paano kukunin ang initial grade? May mga student umiiyak pag nakita nila initial grade nila kasi mababa daw. So, mamaya malalaman nyo na hindi naman talaga yun yung grade nyo. Okay? Meron pang tinatawag na transmutation table na ginagamit, and then doon, yun ang pag-asa mo para makapasa. Okay? So, paano gagawin natin para makuha initial grade? Ito lang gagawin natin. So, yung kinulayan ko na green na yan, so out of 30%, si student ay nakakuha ng 26.63% para sa written works. Para sa P-task, out of 45, nakakuha siya ng 37.89. And then, para sa quarterly assessment, out of 25, nakakuha siya ng 21. So, ang gagawin lang dyan basically is ipag-a-add mo lang yan. Okay? So, under ng initial grade, paano ba to? Pwede kong i-highlight to, tapos merge and center. Nakagitna, tapos bold. Okay, so paano makuha yon? Click ka lang dito sa tabi ng 21 and then press equal. Tapos, click mo si 26.63. So, yun si O4. Then, plus. Click mo naman si AB4 or si 37.89, yung mga naka-green. And then, plus, isa pang plus, etong si AE4 or si 21 na naka-green. Yan. So, mapapansin nyo, may color coding din na ginagamit yan para ma-segregate or ma-isolate sila. So, si O4 kulay blue, si AB4 ay red, at si AE4 ay purple. And then, press enter mo lang yan. Boom! Okay. So, yan na daw ang initial grade ni student. So, meron tayong 85.5197368 wherein pwede mong bawasan yung decimal niyan. Click mo lang itong AF4 kung saan nandun yung initial grade, and then meron ditong decreased decimal. Yan. Sa number, and then sa baba ng general, meron diyang decreased decimal. 2 decimals. So, meron kang initial grade na 85.52. Wow! So, magaling. You did well. Pero ang 85.52, pasado na yan. Oh, congrats na sa'yo agad. Pero, meron tayong ginagamit na transmutation table. Okay? So, initial grade, and then pwede mong lagyan dito ng quarterly grade. Okay? So, merge and center ko lang din, and then lagyan ko ng quarterly grade. Ito yung makikita mo doon sa card. Yan yung tinatype or sinusulat nila ma'am at sir. Quarterly grade. Pagka ganito, i-wrap text nyo para, saan na yung wrap text? Click mo lang wrap text. Yan, para bumaba siya. Tapos, batain mo lang konti. Yan yung quarterly grade. So, paano maalalaman yung quarterly grade? Ang gagawin mo lang is you have to keep in mind itong initial grade, that is 85.52. And then, meron tayo ditong boom. Okay? So, ito yung tinatawag nating transmutation table. Okay? So, makikita to doon sa mga class record na mabibili dyan. And then, in-issue yan ng DepEd. So, ang gagawin mo lang, ito yung mga range. Tapos, ito yung magiging transmuted grade niya or yung magiging quarterly grade. So, hanapin mo lang dyan yung 85.52 kung saan siya belong or saang range siya pasok. Hindi ko naman sinasabi na hanapin mo eksakto yung 85.52. Hanapin mo lang dyan yung range kung saan doon papasok yung 85.52. So, meron tayong 80.80. Zoom natin. Meron tayong 82.4, 84, 85.59. Ayun. Okay? So, para nakita ko na. So, 84.00 to 85.59. Okay? Balikan natin initial grade. Ang initial grade niya ay 85.52. Okay? So, meaning, hindi yun lalampas ng 85.59. So, in conclusion, dito siya magfo-fall sa 84.00 to 85.59. Now, tignan mo yung katapat niya na transmuted grade. That is 89. Ibig sabihin, ang ilalagay mo na quarterly grade ng student ay 90. Sakto 90. Naintindihan mo, diba? 90. Okay. Naintindihan ko na. Okay.
Sana yun, nawala yung ano. Ayan yung ribbon. And there you have it, di ba? Kung student ka, I believe helpful din to para ma-monitor mo yung performance mo. Ayan. Especially kung may pagka-conscious ka sa grade mo. Ayan. Gusto mong makita kung magtatama yung computation mo at computation ni ma'am at ni sir. Ayan. Yan ang ating tutorial video sa paggawa ng simple electronic class record. I hope nagustuhan nyo ang ating content for today. And I hope makatulong din sa inyo. Okay, kung meron pa kayong suggestion, pakilagay dyan sa comment section. Ano ba, gusto nyo gumawa tayo ng mas marami, yung pangmaramihan. Okay. So, dun kasi, sa next video natin gagawin yon kasi yon may dinadagdag yon dito sa formula. Gumagamit nung parang dollar sign yata yun. So, ngayon, this is only an overview siguro or para sa mga student and para sa mga teachers. No? By the way, pwede nyo namang i-copy-paste yung mga formula and then may i-adjust lang kayo para makuha yung pangmaramihan. Okay? So, I hope, again, nagustuhan niyo ating video. Paki-like naman, subscribe na rin kayo sa Sir Lupet TV. Ang channel kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. And this is Sir Lupet na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Dahil darating ang araw, lahat ng to magiging alaala na lang. Kaya samahan nyo akong gumawa ng magandang alaala. Hanggang dito muna. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now.